JL Piso Wi-Fi, top quality Wi-Fi Vendo machine. Okay, so another tutorial na naman sa Pax e-loading. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-top up sa load wallet natin, no? First of all, punta muna tayo kay Google Chrome, then type natin sa taas, Daypaxtech. Okay, pag napunta na kayo sa ganitong page, click nyo lang yung tatlong dash sa taas. Online portal. Then, lagay natin yung trusted number natin. No? Login tayo. Sa inyo, may mag-send ng OTP. Ako, naglagay na ako ng password para doon sa account ko. Then, meron tayong advisory. Lagi nating babasahin yung advisory ni Daypaxtech. No? So, wala tayong top up ng Sabado-Linggo. Okay? So, may mga advice dyan. Basahin na lang natin. So, dito sa top up, makikita natin yung dashboard niya. Click natin tatlong dash sa taas. So, punta lang sa dashboard. Ayan, sa dashboard na tayo. Kung makikita nyo yung red top up nakalagay. So, isang top up na lang yung gagawin ko yung ituturo ko sa inyo at gagawin ko para hindi na kayo malito. Sa load wallet, i-convert na lang natin yung eCash wallet into load wallet kasi may conversion naman siya para isang top up lang. Then, co-convert na lang natin laman ni eCash wallet into load wallet, no? So, ganun lang. Click lang natin si top up. So, kung mapapansin nyo, meron tayong BDO, GCash, saka BPI. Pag BDO, BDO lang din. Kung may online BDO kayo. Pag BPI, bank to bank transfer. And then, GCash, pwede rin naman. Pakita natin GCash. So, maraming number dito. Reminder lang, paiba-iba yung number dyan. Kasi, minsan nagdi-limit si Daypaxtech kaya pinapalitan niya yung number, no? Pag di na available or puno na lahat ng number dito, doon na tayo magpo-proceed sa bank to bank ni Daypaxtech. So, ito yung bank niya. So, ganun lang. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-top up. So, ngayon, GCash to GCash tayo kasi available naman yung GCash to GCash top up. Ang lalagyan natin yung eCash wallet. Then, ko-convert na natin eCash wallet to load wallet, no? So, punta tayo kay GCash. Ayan na. So, pili lang tayo ng isang number dito. So, click lang natin sa bandang dulo. Copy. Ito yung pinili ko para sa akin. Then, punta na tayo kay GCash. So, ayan. Then, send money. Send. Lagay natin yung number ni Daypaxtech dito. Laging tandaan kung ano lang yung number dun na sa portal. Ayun lang yung gagamitin natin. Okay? So, dito, 100 lang ilalagay ko. Demo lang naman for purposes. Next. Then, confirm. Send. Oh. Like, for example, ganito, transaction exceed. So, pili tayo ng iba. Hanap tayo dito. Tingnan natin yung pangalawa siguro. Itong pangatlo. Pili lang kayo ng pwede natin pasahan dyan. $100. So, dito, pwede pa siguro. Send money natin. So, pwede pa. So, screenshot natin siya, no? So, napaka-importante dito, guys, yung reference number. Kasi, yan ang magiging basihan. Diyan tayo matatrack ni Daypax kung magkano nilagay natin. So, yun, na-screenshot na natin. Punta na tayo ulit dito. Huwag niyong kakalimutan na lagyan yung amount, 100. Then, yung resibo. Okay. Then, submit. So, ganun lang. So, makikita natin na pending yan. Siguro, wala pang 1 hour to 2 hours, papasok na yan, no? So, lagi tayo magtatapa pag mga working hours, no? Ang working hours nila is 8 to 5, no? And then, wala silang top up ng Sabado-Linggo. So, kung magtatap kayo ng Sabado-Linggo, hindi yun papasok. Papasok yun by Monday na. Okay? So, ganun lang ang pagtatop up.
For example, nalagyan na siya ng laman. Balik tayo sa dashboard. So, ayan. For example, may laman na eCash wallet natin na 100. Convert lang natin siya into load wallet para magkalaman yung i-load product natin, no? Yung mga TM, GCash, Sun, Globe. So, 50. Nasa sa inyo na kung ano, kung magkano. Convert lang natin. So, mababawasan na si eCash wallet. Then, napunta na yung kalahati kay load wallet. No? So, load wallet to be used for all prepaid e-loads transaction. Well, si eCash wallet naman po ay ginagamit para sa GCash at Paymaya. So, dalawang wallet meron tayo dito, si load wallet saka si eCash wallet. Then, turo ko na rin sa inyo, how about naman nasa si eCash wallet? Pwede siyang manghiram kay load wallet. So, dito sa account natin, kung gusto nyo na ganun, sa account setting, meron tayo ditong auto-convert load wallet into eCash wallet. Kaso, ang problema dito, meron siyang 1% rebates na deduction. Kada 100, meron siyang kinakaltas na piso. So, maganda pa rin na nasa inyo na kung gusto nyo i-check yan para pag nasa si eCash wallet, automatically kukuha siya sa load wallet natin. No? So, balik tayo sa dashboard. So, ganun lang guys. And then, paano natin malalaman kung na-top up na? So, punta lang tayo dun sa top up eCash wallet. Meron dyan logs. Makikita natin dito kung pending or approved. Yan yung nasa baba, approved. So, makikita natin dyan. Minsan, decline pag hindi natin nailagay ng tama yung transaction reference natin dito. So, kailangan nila yung reference. So, for example naman, ang gagamitin natin is yung GCash to bank kasi wala nga kayong bank online. So, pwede rin naman. So, ang gagawin natin, punta ulit tayo sa top up ka. Then, punta tayo kay BPI for example. Gagamitin natin GCash to BPI. Kaso, ang problema, may charges nga yan. And then, kailangan din ni Daypax na yung InstaPay reference number, trace number pala, sorry, ang makuha nyo. Kasi pag reference number lang, hindi po pwede yun. Kailangan makita rin nila yung trace number. Yun yung bagong update nila. So, makikita yan dito sa Daypax Tech page. So, follow lang natin si Daypax dito sa page nila, no? Type nyo lang dyan sa mga FB nyo. Daypax Tech. Then, makikita naman natin yan. Pax e-loading. Then, may mga notification dyan. May mga announcements si Daypax Tech. Sali po tayo dyan. So, dito, for example, explain ko na po ito, no? So, dito, nagbayad si client. Medyo malabo lang. Hanap tayo ng malinaw. So, ito. So, dito, makikita nyo, InstaPay invoice number. So, hindi siya advice. Kailangan ang makita ni Daypax dyan is yung ito, yung isa. InstaPay transaction number. Ayan, kung makikita nyo, para pumasok doon sa account natin. So, yan ang kailangan. So, ganito lang yan, guys. Para wala nang pasikot-sikot pa. Gawin natin. So, i-hide na lang natin yung mga bank details ni Daypax Tech. Now, punta tayo sa GCash. So, okay. Login ulit tayo. So, send to bank, transfer to bank. Transfer. Click natin transfer. Then, go to BPI. 100 ulit. Sufficient balance. I think pwede siguro 50. And then, account name. Copy lang natin. Account name.
And then, account number. Ang minimum pala ni Daypax Tech, no, mga ma'am, sir, is 1,000 pataas. Para hindi rin sayang yung pag-top up nyo, lakihan nyo na. Para hindi kayo lagi nagta-top up. Then, send money natin. Lagi nyo pong ilagay yung email nyo para makuha natin yung trace number ni InstaPay. Send natin. Ayan po. Confirmation. Wait lang natin confirmation. So, na yun. 545,958. 545,958. Ayan. Kung makikita nyo, wala dito yung InstaPay trace number, no? Saan po yun masisend? Sa email. So, screenshot pa rin natin to. Download ko na lang. Then, punta tayo sa Gmail natin. Yun ang gagamitin natin na receipt para kay Daypax Tech. Tandaan nyo, ginagamit lang yon pag pag GCash to bank transfer. So, punta tayo kay Gmail natin. Yan natin. Hindi pa siya pumapasok, actually. So, pag hindi pa siya pumasok, ma'am, sir, kasi dito rin papasok yan. Pwede rin naman dun sa message. Kasi ito yung bagong update ni, ni GCash. So, sa inbox. So, makikita natin dito yan. X lang natin. Daming notif. Ito. Ayan o, kung makikita nyo, InstaPay trace number 8685117. So, yan ang kailangan ni Daypax Tech. So, screenshot lang natin yan. Hindi na natin kasi may hintay yung sa email. So, dyan na lang natin tingnan. Pwede rin naman yung sa email. May dalawang option tayo. Then, yan yung isasend natin kay Daypax Tech. Kasi yan ang pinaka-importante yung trace number. And then, tayo kay dito. Lagay lang natin yung amount kung magkano. And then, choose file. Choose file natin yung ito, yung message. And then, submit. So, ganun lang. So, dalawa yung pending natin. No? So, ganun lang mag-top up sa e-loading machine natin. So, napakadali lang. So, yun lang guys. Maraming salamat. Thank you. Then, wag nyo palang kalimutan mag-follow doon sa mga page namin for support dito sa Pax e-loading para sa mga announcement, update sa mga machine natin. And then, for technical support, dito naman po sa JL Piso Wi-Fi, no? PM nyo lang po kami dyan pag may mga katanungan kayo about sa Bendo machine. So, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. God bless.